I cannot speculate, Nympha, pero our position ay walang hearing today. No? Pero sir, kaya pigilan, sir? Senator Erwin Tulfo, may 2 to 3 senators pa daw nalilipat sa team ninyo. Mas maganda tanungin si Senator Tulfo. Mas maganda yung kanyang antena sa ganyan. No? So, Sir, pipigilan niyo ba, sir, kung may mga papasok na senador at resource person? no, ang senador, this is their building. No? Dito building ng Senate President, ng Senate President pro tempore, office to ng mga senador. No? So, dapat lang sila pumasok dito. Sir, yung resource person, yung mga weakness na sinasabi. Well, since walang hearing, walang resource persons, no? Wala tayong hearing eh. Resource persons will not be allowed to enter the They will building. not be allowed, no? Kasi walang hearing eh, no? Sen, balik ako That's under the security policy. Sen, binanggit nyo yung pagkakaroon ng quorum kahapon kaya napalitan ang leadership ng Senado. Pero ang pinagbabasihan yung numero ay 22. Pero dun sa roll call kahapon, 24 na senator na pangalan ang tinawag sa roll call. Paano po mapapaliwanag yun? Wala, iba naman yung roll call, siya iba yung declaration ng presiding officer at that time. At yung presiding officer nag-declare very clearly na ang denominator yesterday ay 22 senators. Sabi ng ilang experts, ang Avellino versus Cuenco ay hindi applicable sa situation ng Senado ngayon dahil iba yung situation ng nangyari noon, 1949. From 1949 to now, in Avellino case is the only Supreme Court case related to quorum. Wala nang iba. No? So until now, ginagamit pa rin yan in cases of determining quorum. Sen, ano pong mangyayari dun sa mga bill na hindi natalakay yung mga pending for amendment sana? Magpapa-special session po ba kayo? Well, yun yung pinag-uusapan namin. Especially, ang isa sa mga concerns natin ay yung 5 general na dapat ma-promote, no? Pero hindi sila na-confirm at pag lumampas sila doon sa birthday nila, hindi na sila pwedeng i-promote, no? So, unfair naman sa mga general natin na nagsilbi sa ating bansa at sa ating bayan. So, yun ang isa sa pinakamabigat na concern na dapat nating mabigyan ng pansin. Kasi yung 3 days na hindi tayo nagkaroon ng session, hindi rin sila na-confirm, no? So, yun isa sa, para personally, yun ang isa sa mga gusto ko ma-address, no? Yan ang isa sa mga tinitignan namin. No? Possible is a special session. Ha? How soon? Titignan namin muna yung mga, tinitignan ko ngayon at tinitignan rin ng mga ibang mga senador, yung mga list of bills na kailangan natin matakal, yung mga personalities na kailangan natin ma-confirm. Dapat maipon yung para kung magkaka-special session man, tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy maaprubahan lahat yun. Will you No? be seeking audience with the president soon? I need to consult our senators first, no? Kailangan natin ma-consult siya. Yung mga senators natin para malaman natin kung ano ba yung mga kailangan natin approvean sa special session. Pero si Pangulo kasi hindi ng special sessions. Siya ang magpapatawag o siya ang magpapatawag. So both houses? Both houses yun. So that's a good point. We also need to coordinate with our counterparts, ang House of Representatives, kung ano pa yung mga natitira nilang mga bills, ano pa yung mga kailangan nilang gawin. No? Sir, how do you... Sayang, kasi kung nag-special session tayo, make sure ma-maximize na natin yung oras. Sayang eh. So, paano po ba Kasi kagabi naglabas si Senator Erwin I know. as the new Blue Ribbon Committee Chair ng notice that the Blue Ribbon Committee hearing today is postponed until further notice. Yung kanyang notice kagabi is postponed yung hearing ngayong araw until further notice. I believe he will... Ibig sabihin ba nito, No, sir? I believe he will issue another announcement. No, based on my conversation with him, Monday ba? June 8? No, June 8. Monday ang kanyang target. No? Kaso nakikita ng iba na parang yung attempt daw to stop yung pagsasagawa ng Blue Ribbon hearing sa... No, walang attempt. Itutuloy yung Blue Ribbon hearing. That's very clear. Si Senator Erwin Tulfo, the chairman of the Blue Ribbon, itutuloy niyan. Of course, since bagong appointment niya, he has to update himself, no, with the situation and with the pieces of evidence. So itutuloy niyan. Sir, si Senator Alan Peter Cayetano naglalabas din ng instructions sa OSAA, sa mga empleyado
as we speak now, sino dapat ang pakinggan ng mga empleyado ng mga OSAA doon sa mga instruction na ibinibigay? Dahil dalawa po yung lumalabas na instructions. Well, na in na-receive duly nila. elected ng majority. Of course, si Secretary Ray Bantug, ang duly elected secretary natin. Ang ating Sergeant at Arms, si General Corpus, wala siya dito, no? Si General Corpus, and of course, yours truly, bilang the SP Pro Tempore. Sir, masasabi bang stable na ang Senate kung dala-dalawa po kayo ni Senator Alan who are giving orders? Specifically kagabi, naglabas po siya ng memo, tuloy yung Blue Ribbon. After an hour, naglabas po kayo ng memo ng work from home. So how stable is Senate with two leaders ordering the split? Yeah, that's why I'm reaching out to our to all our senators, no? Hindi naman ako, like I said, hindi ko tintignan majority, minority. Let's work together, no? Importante na nagtatrabaho tayo. We want to go back to work. Gusto natin na maayos ang takbo ng Senado. Pantay-pantay naman kami na gusto na natin magtrabaho, no? So I think common goal yan ng any senator. So ano po ang report sa inyo? Nag-comply po ba yung Senate employees and OSAA dun sa inyong directive like yung work from home muna and yung mga Yes, I security think so. arrangements? I think so. Pasok ko lang. I have to, actually, may meeting kami ngayon ni Secretary on the situation, and I appreciate si Sec John Vic ay nandito rin to para bigyan kami ng update on the situation. No? So, after this, trabaho na. So,